Hi! Hello! Magandang araw po muli sa inyo mga kalibgod, at yung gustong maging kalibgod pa. Welcome po sa second edition ng Kuya Boy Libgod Channel. Marami pong salamat sa mga nanood sa unang video ni Kuya Boy, lalo na doon sa mga nag-subscribe, like at share. At kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo po, lalong-lalo na doon sa mga hindi pa alam kung ano ang libgod. Ang topic po natin ngayon ay, bakit subscription ang libgod? Alam nyo, ngayon lang nangyari, na ang isang multi-level marketing company, o networking company ay nagkaroon ng affiliate member, at subscriber. Ang Libgod ang unang kumpanyang gumawa ng pinagsamang konsepto ng business structure na ganito. Kaya nga ang tawag nila dito ay, paradigm shift, meaning, a fundamental change in approach or underlying assumptions. Fundamental change, ibig sabihin, malaking pagbabago, mula sa kinageznan na, o nakasanayan na. At eto nga ang ginawa ng Libgod sa network marketing, maraming pagbabago ang Libgod, na hindi mo makikita sa tradisyonal na networking company. Kung napanood mo yun unang edisyon ni Kuya Boy, malalaman mo ang pinagkaiba ni Libgod sa mga traditional networking company. Huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe sa channel ni Kuya Boy. Paki-like at share niyo na rin, at mag-iwan kayo ng comments sa comment box para malaman naman niya ang mga opinion niyo, at mapaganda at maging kapaki-pakinabang ang susunod nating content tungkol sa Libgod. Bakit nga ba subscription ang Libgod? Ito ay napakagandang tanong. Alam niyo bang ang CEO ng Libgod na si Ben Glinsky ay matagal na sa industriya ng networking? At sa tagal na nga niya sa industriyang ito, daman niya ang mga hinaing ng mga affiliate members ng mga networking companies. Alam niya kung saan mali ang sistema ng industriya. At lahat ng natutunan niya mula sa karanasan niyang ito, ay siyang ginamit niya para itatag ang Libgod, nang wala ang mga kamalian ng lumang sistemang nakasanayan na. Napansin niya na sa lumang pamamaraan ng industriya, ang tanging kumikita lamang ng malaki ay ang kumpanya, at mga leaders sa ibabaw ng matrix. Nakita niya rin na obligado o puwersahan ang pagbebenta ng mga produkto ng kumpanya sa mga gustong maging miyembro ng mga ito. Nakita niya rin na napakamahal ng mga produktong ibinbenta ng mga affiliate member ng isang networking company. Ito ay ginagawa nila dahil sa pagbebenta ng mahal na mga produkto ay doon kumukuha o doon nanggagaling ang mga komisyon na ibinibigay sa mga miyembro nila. Ang gusto ni Ben Glinsky ay kumita ang lahat, hindi lang ang kumpanya, kundi pati na ang lahat ng mga affiliate members, at hindi lang yung iilan ang kumikita at yumayaman. Pero paano niya gagawin ito kung hindi niya papuwersahin ang mga miyembro na magbenta ng mga produkto? Saan siya kukuha ng panggagalingan ng perang ibibigay niya sa miyembro na hindi na kailangang magbenta o magbenta ng napakamahal na produkto? At dito na ngayon pumapasok ang subscription. Ano nga ba ang subscription? Ito ay ang pagbabayad mo buwan-buwan sa isang kumpanya ng kaukulang halaga, kapalit ng mga produkto, o serbisyong ibabalik nila sa iyo. Tulad halimbawa ng Netflix, magbabayad ka sa kanila monthly ng halaga, ang kapalit ay makapapanood ka ng mga movies na gusto mo, hanggang gusto mo. Ang Zoom naman,
ay sumikat ng panahon ng pandemic, dahil nga bawal lumabas noon at pati na ang public gathering, kaya ang mga meeting noong mga panahon na yun ay sa pamamagitan ng Zoom. Nandyan naman ang Costco, na kapag member ka nila o subscriber, ay makapamimili ka sa kanila ng discounted price ng mga products, na hindi available sa mga hindi subscribers nila. Ganon din naman ang tema ng kumpanyang S&R. Ang mga kumpanyang ito ay mayroong milyon-milyong mga subscriber, at kumikita ang mga kumpanyang ito ng milyon-milyong dolyar, taon-taon. Kaya dahil ang subscription business ang patok sa mga tao, at kumikita, ito ang naisip ng CEO ng Libgod na si Ben Glinsky na gawin din sa Libgod. At iyon nga ang ginawa nila sa Libgod. Sinundan nila ang trend ng subscription business, at in-incorporate nila ito sa Libgod. Ang kagandahan ng membership subscription sa Libgod, dito ay kumikita ka, may bumabalik sa'yo na dividendo, hindi katulad ng ibang kumpanya na bayad ka lang ng bayad buwan-buwan, wala ka namang kinikita sa kanila, sila lang ang kumikita sa'yo. At hindi lang yon, kapag member ka ng Libgod, bukod sa may kinikita ka buwan-buwan sa kanila, meron ka ring discount sa mga products nila, at ito ay umaabot halos ng 75% na discount. Sa totoo lang, nakapaligid sa atin ang mga subscription businesses, hindi lang natin namamalayan. Tulad halimbawa ng internet natin, nagbabayad tayo buwan-buwan, at ang kapalit na serbisyo syempre ang tuloy-tuloy na paggamit sa internet. Nandyan ang electric companies, nagbabayad tayo para magkaroon tayo ng daloy ng kuryente, di ba? Nandyan din ang water services companies, para naman sa tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa ating mga gripo. Maging ang mga eskwelahan ay ganun din, buwan-buwan tayong nagbabayad, para sa edukasyon ng ating mga anak. Yung inuupahan yung bahay, ganun pa rin. Parang subscription din yan. Pero ang tanong, sino ang kumikita? Sa Libgod, ang mga affiliate members, o subscriber nila ay may balik biyaya, o kita. At dito sa Libgod, ay mayroong 6 na paraan para kumita ang mga miyembro. Yan ang kaibahan ng Libgod sa ibang subscription businesses. Kaya kay Libgod na tayo, o diba? Salamat po sa panonood nyo sa channel ni Kuya Boy Libgod, at sana ay patuloy nyo pong suportahan ang channel na ito, mag-subscribe na po, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-like na din lang po, pindutin nyo lang ang thumbs up button. At paki-share naman sa mga friends nyo para maintindihan nila ang napakagandang compensation plan para sa atin, ng Libgod. Salamat po, God bless us all, sa susunod po, magkita-kita tayong muli.